Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada alas 7, maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Ipinahayag ng pamahalang Bangsamoro ang pakikidalamhati sa pagpanaw ni Sheikh Abdulbaki Abubakar, Grand Mufti ng Region 9 at Palawan at Minister of Foreign Affairs ng MNLF Central Committee. Si Sheikh Abdulbaki ay kinilala bilang isang scholar na may malalim na kaalaman, matibay na pananampalataya at matapang na paglilingkod sa kapwa at sa Bangsamoro. Bilang isang nagtapos sa Al-Azhar University sa Cairo, buong puso niyang inialay ang kanyang buhay sa pagpapalaganap ng kaalaman at aral ng Islam. Sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo at dawa, marami siyang napanday na henerasyon ng mga Muslim na nabuhay ayon sa prinsipyo ng takwa, integridad, katarungan at malasakit. Itinuring si Sheikh Abdulbaki bilang isang mahalagang haligi ng pananampalataya at pakikibaka sa rehiyon. Ang kanyang katapatan, kababaang loob at karunungan ay nagsilbing inspirasyon hindi lamang sa kanyang mga mag-aaral kundi sa lahat ng naglilingkod para sa kapayapaan at katarungan ng Bangsamoro. Sa mensaheng ipinabot ni Chief Minister Abdulrauf A. Makakua, binigyang diin ang malalim na paggalang at pagkilala ng Bangsamoro Government sa naiambag ni Sheikh Abdulbaki sa pagtaguyod ng Islam at sa pagpapalakas ng ugnayan ng mga Muslim sa bansa. Ipinagdadasal din ng pamahalaan na patawarin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagliwanagin ang kanyang libingan at ibilang siya sa mga nasa pinakamataas na antas ng Jannatul Firdaus. Mula po rito sa Bangsamoro Information Office, kami po ay nakikiramay sa pagpanaw ni Sheikh Abdulbaki. Sa mga balita, patuloy na tinututukan ng Committee on Rules ng Bangsamoro Parliament ang mga nakabinbing pang mga panukalang batas. Sa isinagawang pulong kamakailan na tinalakay ang estado ng mga panukalang batas na nasa committee level tulad ng panukala sa System of Initiative na nagbibigay daan sa direktang partisipasyon ng mamamayan sa paggawa ng batas, implementasyon ng English-Arabic signages, institutionalization of public petitions na layong mas mapalakas ang boses ng mga ordinaryong mamamayan at tinalakay din ang Lake Lanao Management Act upang pangalagaan ang likas yaman ng isa sa pinakamahalagang lawa sa bansa. Nagpahayag naman ng suporta ang mga miyembro ng komite kasabay ng pagtutok sa mas maayos o systematic na proseso ng konsultasyon. Inaaprobahan din ng committee ang schedule ng mga susunod na konsultasyon na gaganapin ngayong Oktubre at Nobyembre sa Cotabato City at Tawi-Tawi. Samantala, inaasahan namang muling magpupulong ang Technical Working Group para sa panukalang Lake Lanao Management Act upang tapusin ang penal na rekomendasyon nito bago isalang sa plenaryo. Patuloy na pinatitibay ng Minister of the Interior and Local Government ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan sa rehiyon sa pamamagitan ng formal na pagpapasinaya at pagkakaloob ng dalawang bagong itinayong dalawang palapag na barangay halls sa Barangay Damalusay at Barangay Upper Idtig, bayan ng Paglat, Maguindanao del Sur. Magsisilbing sentro ng pamamahala ang mga bagong pasilidad kung saan mas magiging epektibo ang pagtupad ng tungkulin ng mga opisyal ng barangay at mas mapapabilis ang pagbibigay ng mga pangunahing serbisyo sa kanilang mga nasasakupan. Higit pa sa pisikal nitong anyo, ang mga gusaling ito ay sumasagisag sa patuloy na pagsisikap ng MILG na palakasin ang mga lokal na unit ng pamahalaan at paghusayin ang serbisyong pampubliko sa buong rehiyon. Ipinapakita ng mga ganitong proyekto ang malinaw na hangarin ng pamahalaang Bangsamoro na magtayo ng matatag, tapat at makataong mga institusyong pampamahalaan na tunay na nagsisilbi sa mamamayan. Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform Tawi-Tawi, napaunlad rin ang kabuhayan ng mga mangingisda at itaguyod ang napapanatiling pangisdaan. Isinagawa ng ahensya ang 3 araw na pagsasanay sa abalone culture, operasyon at management sa Barangay Caraha, Panglima, Sugala mula September 20 hanggang 22, 2025. Layunin ng programa na mapalakas ang kakayahan ng mga lokal na mangingisda at maipakilala sa kanila ang mga makabagong teknolohiya sa aquaculture.
kasabay ng paglikha ng mga karagdagang kabuhayan upang mapataas ang kanilang kita. Pinangunahan ng Fisheries Production Support Section ang naturang pagsasanay kung saan tinututukan ang paglipat ng kaalaman at teknolohiya upang matulungan ang mga mangingisda na makapagsimula sa abalone farming bilang dagdag na pinagkakakitaan. Ayon kay MAFAR Panglima Sugalang Municipal Officer Jaina Bawali, ang pagsasanay ay tugon sa pangangailangang palakasin ang sektor ng pangisdaan sa kanilang bayan. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagsasanay sa mga tradisyonal na mangingisda upang matutunan nila ang makabagong pamamaraan ng aquaculture na makakatulong sa pagtaas ng produksyon ng kita at pangmatagalang kabuhayan. Nagtapos ang pagsasanay sa isang aktwal na demonstrasyon kung saan nakapagsanay ang mga kalahok gamit ang kanilang bagong natutunan sa pangangalaga ng abalone. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, layo ng MAFAR Tawi-Tawi na palakasin ang sektor ng aquaculture, palawakin ang kabuhayan ng mga baybaying komunidad at isulong ang sustainableng kaunlaran sa pangisdaan, sa Panglima Sugala at sa buong rehiyon. Iba't ibang aktibidad ang nakatakdang isagawa ng Ministry of Trade, Investments and Tourism sa paggunita ng Consumer Welfare Month 2025 na may temang Empowering Consumers, Advancing Halal Industry and Promoting Local Agri-Industries for a Resilient Bangsamoro. Layunin nitong palakasin ang kamalayan ng mga mamimili hinggil sa kanilang karapatan at responsibilidad habang isinusulong ang halal industry at mga lokal na produktong agrikultural bilang susi sa matatag na ekonomiya ng rehiyon. Ito rin ay isang pagkakataon upang mapalawak ang partisipasyon ng publiko sa pagpapaunlad ng halal industry at lokal na agribusiness, gayon din upang hikayatin ang mga mamimili na suportahan ang mga produktong Bangsamoro. Patuloy naman ang adhikain ng MTIT na pangalagaan ang kapakanan ng mga consumers na isa sa mga nagpapagalaw ng ekonomiya ng rehiyon. Patuloy na pinag-iigting ng Ministry of Public Order and Safety ang kanilang advokasya para sa kapayapaan at pagkakaisa sa rehiyon sa pamamagitan ng Digital Radio Profiling System, isang makabagong inisyatiba na naglalayong gawing digital ang pangangalap at pamamahala ng datos kaugnay ng rido o alitan sa mga komunidad. Isinagawa mula September 21 hanggang October 3, 2025 ang BARMM-wide pilot orientation ng DRP na nilakukan ng 70 field enumerators mula sa iba't ibang lalawigan ng Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao, kabilang ang Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao del Sur at mga lugar sa Special Geographic Area. Layunin ng serya ng oryentasyon na sanayin ang mga community partners sa tamang pangangalap, pag-iingat at pagproproseso ng mga datos ukol sa mga alitang pangkomunidad. Sa pamamagitan ng pagsasanay, natutunan ng mga kalahok ang tamang paggamit ng digital platform upang matiyak na ang nakukuhang impormasyon ay tama, maaasahan at makakatulong sa mga kasalukuyang programang pangkapayapaan ng MPOS sa kani-kanilang lugar. Bawat sesyon ng oryentasyon ay nagtapos sa isang hands-on walkthrough ng sistema kung saan natutunan ng mga enumerator kung paano lumikha ng sariling account, mag-encode ng datos at gamitin ang iba't ibang tampok ng DRP. Ang practical na karanasan nito ay nagbibigay sa kanila ng kasanayang maggamit ang aktual na sitwasyon sa kanilang mga komunidad. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa Mindanao ang southwest monsoon. Ayon sa Pag-asa, magdadala ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa ilang bahagi ng Mindanao kasama na rito sa BARMM. Ipinag-iingat naman ang lahat sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Dahil dito, sinuspende ng lokal na pamahalaan ng Cotabato City ang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7.
Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.